Just in, Lagot, binulabog na. Breaking news. Nagkabistuhan na PBBM, bumuelta na Morales delikado. Siyempre, itong balitang ito na matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At syempre ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Balitang Pinoy TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inilalabas at inihahatid sa atin. At syempre ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa videong ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Yeah, totoo yan, Ted. I am with him pagdating sa statement na yan dahil hindi lang siya bilang Senate President, kundi kaming lahat ng mga senador, kaming 24 na senador ay nag-iingat talaga na hindi tayo magamit sa politika. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Marcos, tinawag na bayaran si Morales. Mamaya, relax lang, pag-uusapan natin yan. Nako, bayaran ka Morales, sabi ni Marcos. Tuloy. Ganyan inilarawan ni Pangulong Bongbong Marcos ang napatalsik na intelligence officer ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na si Jonathan Morales. Nagpaunlak ng panayam sa media ang Pangulo habang nasa General Santos City kanina. Si Morales ang dating ahente na humarap sa pagdinig ng Senado kamakailan kaugnay sa tinaguriang PDEA leaks. At nagsabing sangkot si Marcos at aktres na si Maricel Soriano sa illegal na droga sa naunsyaming drug operation sa Makati noong 2012. Parang jukebox yan eh. Kung ano ihulog mo na, basta maghulog ka ng pera, kahit anong kantang gusto mo, kakantayin na. Oy, naku, parang may vlogger na ganyan ah. May tinawag na vlogger na ganyan si Sas ata yung may tinatawag na ganyan o si Banat 5. Jukebox vlogger. Naku, kung anong hulog mo, yun ang tono mo. Sa madaling salita, bayaran ka Morales. Sa madaling salita, professional liar ka. Oy, teka muna, saglit, preno tayo, President Marcos. Matuwa kayo dyan. Dapat matuwa kayo. Bakit? Nagsasalita na si President Marcos. Nagsasalita na siya. Kasi di ba? Ang tagal siyang ini-engage. Okay? Mga vloggers, mga politiko, mga ibang ahensya, ini-engage si President Marcos. Pero ang style nito, simula pa nung election, ganito na, tahimik siya at ang babakbak yung mga vloggers niya. Pansin nyo ba yun? Ang babakbak si ESB. Oo, kasi napapansin nga natin tahimik yung Pangulo natin. Dati hanggang nito lang. 'Di ba? Kaya minsan kasi yung mga alitap-tap, kaya sila naging abusado eh. Kasi tahimik yung presidente natin. Hindi sila binabraso, ganto, pangiti-ngiti lang. Kasi importante talaga dapat is yung nagsasalita ka eh. Kailangan talaga makita nila yung leadership. 'Di ba? Na dapat kang pangilagan. Ang nangyayari sa kanya kasi parang mas sinasapawan siya ng mga alitap-tap na nakapalibot sa kanya. Kaya nagkaroon ng ganitong mga problema eh. 'Di ba? Pero kung pinakitaan niya ng bangis yun, hindi magkakaganito yan. Ako sa tingin ko lang, ganun yung opinion ko Rodriguez di ba? Kaya nga, kahit nung time nung election, pati tayo, binabakbakan ko kahit kaklase ko si Attorney Vic Rodriguez kasi siya ang bumabakbak in behalf of President Marcos. Naalala nyo? Di ba? So, hindi naman tayo sumuporta kay Marcos. Dati hanggang ngayon. Ngayon, sumasagot na si Marcos. Sumasagot na. Hindi, siguro kaya sumasagot na si PBBM. Parang siguro, parang napuno na rin. Diba? Kasi kung tutusin yung mga paratang sa kanya, kahit naman kanino iparatang na tao yun eh. Talagang magagalit ka talaga eh. Talagang puputok ka talaga eh. Diba? Parang hindi mo palalagpasin yung ganong bagay. Siyempre, kasiraan sa pagkatao mo yun. No? Kaya importante din talaga na magsalita siya. Mag-voice out. Diba? Ganon naman yun eh. I think it will be good. Okay? It will be good for the side ng mga Duterte. It will be good for the side of the Marcoses sa mga pulahan. And it will be good for the side ng mga Pilipino. Mga ordinaryong Pilipino. Bakit kanyo? Bakit? Kasi yung part ng mga oposisyon, tayo, matagal na nating ini-engage si Marcos eh. Si President Marcos. Bakit? Sa tingin natin, hindi niya kayang sumagot. Sa tingin natin, sa tingin ng mga Duterte,
guilty si President Marcos. Kaya madudulas siya pag sumagot siya. Ayun yung sinasabi ko. 'Di ba? Kaysa gawin yung mga ipatatanggal ko yung mga ganito, 'di ba? Gaya nung nangyari sa SMNI, ganito, ganyan. Ipatatanggal ko yan kasi ganito magsalita sa akin yan. Ipapahuli ko yan kasi ganito magsalita sa akin yan. Ayan yung sinasabi ko. Na mas maganda kung haharapin kung ano yung ibinabato, 'di ba? Sa'yo. O kahit kanino man. Mas maganda yung ganun eh. Nagsasalita ka, mas ididepensa mo ang sarili mo sa nangyayari. Kasi once na, ikaw, patanggal lang natin yan, tanggalin natin yan, ipahuli natin yan. Kasi parang ang maiisip dyan is gumagamit ng power. Sabihin ng mga tao, syempre, nasa kapangyarihan ka, magagawa mo lahat. Pero iba pa rin. Yung talagang kapag may nagpaparatang sa'yo, is yung mismong sasagutin mo talaga. Ipaglalaban mo yung side mo kung ano. Yun ang importante doon. 'Di ba? Mas patas yung ganun eh. Kasi hindi naman talaga mawawala ng kritiko kahit sinong politiko. Lahat ng tao ay may kritikong dumarating dyan. 'Di ba? Kahit may mapatanggal kang channel, may mapatanggal kang telebisyon, may mapahuli kang artista, hindi pa rin mawawala yung magkikriticize sa'yo. Maganda man o pangit ang ginagawa mo. 'Di ba? Kasi kung lahat yan ipapatanggal, ay ang daming matatanggal sa mundo. 'Di ba? Ganun yan. Kaya kung mayroong mga paratang na nangyayari, is mas maganda kung sagutin. Kasi iba sinasabi, ba't mo sasagutin yan? 'Di ba? Parang mas pagiging mababa ka pa pumapatol. Kasi hindi ganun. Lalo na yung mga ganong klaseng akusasyon. Kailangan sagutin mo yun. Kailangan magsalita ka. Yung side mo, kailangan madinig ng taong bayan. 'Di ba? Hindi ka pwedeng tumahimik sa mga ganong bagay. Dahil mabigat na akusasyon yun. Ikasisira ng pangalan mo yun. Kailangan ipaglaban mo kung anong merong katwirang ka. Kailangan ipaunawa mo sa mga tao kung totoo ba yun o hindi. Kung hindi totoo, sabihin mo sa mga tao. 'Di ba? Kung totoo, ipagtapat. Ganun lang yun. Pero parang mahirap yung ipagtapat. Basta kung meron ka talaga na yung side mo gusto mo ipaglaban, is parating mo sa mga tao. Ganun yun eh. Binulgar ka nila sa mga tao, sinira ang mga pangalan mo sa mga tao, so, magsalita ka sa harap ng mga tao, ipagtanggol mo yung sarili mo sa harap ng mga tao. Yun. Bakit naman yan pabor sa mga pulahan? Bakit? Kasi, kung sa tingin talaga nila, yung kanilang sinusuportahang politiko, which is President Marcos, ngayon ay mapapatunayan na nila na ito ay totoo nga. Hindi lang sila panatiko, hindi lang sila blind follower. Nagsasalita si Marcos. Maraming salamat, Evelyn B, DDS Forever. Thank you from Hong Kong siya. Salamat sa iyo, Evelyn B, DDS Forever. O, di ba? So, it's good for them. And at the same time, ito higit sa lahat. It's good for every Filipinos. Why? Kasi, ang government official, especially kung ito ay may katuturan sa kanilang panunungkulan, may sinumpaan yan na transparency. Hindi naman kayo ordinaryong Pilipino na wala kaming pakialam kung adik ka, babaero ka, lalakero ka, mahilig ka ba mag-clubbing, mahilig ka ba mag-concert, malakas ka bang kumain, yung mga ganon, di ba? Pero being a public official and a president at that, you're the highest office. So, kailangan natin ng transparency. Nauunawaan? So, itong pagsagot ni Marcos, panalo tayong lahat. May mapa Duterte ka, mapa Marcos ka, at mapa wala kang pakialam sa politika. Bakit? Kasi at least ngayon, meron tayong pag-uusapan at matutukoy natin kung talagang guilty si Marcos or hindi siya guilty. Kasi pag hindi siya sumagot, ang iisipin ng mga DDS, guilty. That is, obviously, yan ang magiging reaction ng DDS. Ang mga pula, talagang may tiwala lang sila kay Marcos. Kaya nababansagang silang blind followers. Di ba? Panatiko. Kaya mas maganda talaga yung nagsasalita ka eh. Di ba? Mas ipakita mo sa mga tao na ikaw ang leader. Tama yung ginagawa naman ni PBBM. No, magsalita siya.
Oras na naman para ipagtanggol niya yung sarili niya. Oras naman para magsalita siya sa harap ng mga tao. Oo, basta may tiwala sila kay Marcos. Hanggat walang inilabas na ebidensya si Morales or kung sino man, may tiwala sila kay Marcos. Kasi hanggat hindi siya nagsasalita, no? Kasi yung iba sinasabi, kapag hindi ka nagsasalita, hindi ka guilty dyan. Kaya hindi nagsasalita, hindi apektado yan. Ang problema, may mga nilalabas silang ebidensya, di ba? May mga nilalabas na ebidensya laban sa kanya. Di ba? So, kailangan talaga is depensa na salita niya doon. Kailangan is malaman yung side niya talaga roon. Kailangang magsalita na siya. Panahon na para magsalita. Kasi hindi mo pwedeng baliwalain yun. Ngayon, pwede na rin. Ayan, sasagot na. Ngayon, meron na kaming leader. Meron na kaming leader na pumapalag. Meron na kaming leader na nakikinig sa taong bayan. Kaya panalo tayo dito lahat. Maraming salamat, President Marcos. Sumasagot ka na. Tuloy natin. Oo, pero wala, hindi ko walang saysay. Tignan mo na lang ang kanyang record. Tignan mo na lang kanya, may kaso siya na false testimony. Sinusubukan pa. Okay. Hala, may kaso daw ng false testimony, aba? Meron siyang record, meron siyang kasong false testimony. Yan. Ito ginakandahan ng sumagot ngayon si Marcos. Okay? Si Marcos ngayon bilang inaakusahan si Morales, obligado siya ngayon maglabas ng ebidensya. Kasi pag hindi siya naglabas ng ebidensya, para lang siyang chismosong vlogger. Ayun ang nangyari. May kaso pala siya ng false testimony. Kailangan talaga is-solid nga naman. Sabi nga naman ni Kuya, kailangan solid ang ilabas niyang ebidensya talaga. Kasi meron na pala siyang nakaraang ding ganun. No? So bakit mo paniniwalaan ang isang false testimonier? Testimonier ba yun? Ayun yung mga dating ganun niya. 'Di ba? Kaya kung talagang desidido si Morales talagang ituloy, no, kailangan talaga is malakas ang ebidensyang ipapakita niya. No? Siguro sinasabi nga ni Morales parang naibigay lang sa parang naipatabi lang sa kanya yung ganun. Naitabi niya lang ganun. Parang hanggang doon na lang talaga tingin ko hanggang doon na lang talaga yung yung mailalabas ni Morales. Depende na lang kung may mga iba pa na ebidensya na lalabas sa laban sa presidente. 'Di ba? Kasi kung ikaw nagbibigay ka ng false testimony, katulad nga ng sinabi ni PBBM kay Morales, is parang kahit maglabas ka ng ebidensya, hindi ka papaniwalaan ng iba niyan. 'Di ba? Parang ang hirap-hirap mong paniwalaan. Yung sinasabi ni Morales na akusasyon kay PBBM is kailangan niyang patunayan talaga. Ano pinagkaiba niya sa mga chismosong vlogger? Di po ba? Kaya maganda yun Sumagot siya, mai-engage natin siya ngayon. So sasagot, kailangan yung sinabi niyang yun para ma-distinguish us sa anong pinagkaiba niya sa mga vloggers, dapat maglabas siya ng ebidensya. Hindi ka pwedeng magbabanggit lang ng ganyan. Coach Oli, sasabihin ng mga, naglalabas nga ng ebidensya. Hindi, ngayon iba to. Kung sa Senate hearing, iniimbestigahan to, obligado rin si Marcos maglabas ng ebidensya roon. Para sa akin Gwen Pindosa, maraming salamat po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na ito, Gwen Pindosa. Again, from Hong Kong. Parang puro Hong Kong Maraming salamat po. May sponsor. Naunawaan po. Kailangan kasi magkakaroon ng Senate hearing. So, kung talagang inaakusahan niya roon, most probably, umattend ulit yan si Jinggoy. Pag umattend yan si Jinggoy, total, ginisa mo na si Morales, maglabas na rin kayo ng ebidensya. Total, pinagtanggol mo na si Marcos Maglabas ka na rin, Jinggoy, ng ebidensya. Yung pinaratang ni Jinggoy sa kanya. 'Di ba? Yung pinaratang kay Morales, ilabas na ni Jinggoy yun. Lalo na yung sinabi ni PBBM laban kay Morales na nagpo-false testimony. Sabihin niya kung ano-ano yun. 'Di ba? Para mas sabayan ang mangyayari. Mas interesado ang telenovela natin. 'Di ba? Ito si Jinggoy basta salita, sa susunod magpakita ka na din ng ebidensya para tabla na. Na proving kung ano yung sinasabi ni Marcos. O kung ayaw ni Jinggoy maglabas, gusto lang niya mag-abogado kay Marcos, yun ang sabi ng marami, ang PIDEA ngayon, obligado maglabas. Ayaw niya na mag-artista, gusto niya maging abogado na. Senador na, abogado pa. Ebidensya dyan sa Senate hearing.
Kaya sabi ko sa inyo, panalo tayo lahat dito eh. Oh. Lahat po. Ngayon, ang labanan ngayon, hindi na balitaktakan ng bunganga. Ang labanan ngayon, balitaktakan na ng ebidensya. Oo. Labas. Kahit naman si Morales, napagbintangan siya eh. Pero kasi ang burden of proof dun sa nagbibintang. Lagi naman ganon. Pero hindi naman kasi ito korte eh. Na typical korte na, okay, ang burden of proof, ikaw nagbintang, ikaw ang magbigay ng ebidensya. Hindi. Sinabi ito sa mainstream media ng presidente mismo, mapupwersa ngayon si Morales na maglabas din ng ebidensya to the contrary. Na sa ganon, i-deny niya na, teka muna, hindi ako sinungaling. Bakit? Ito yan oh. Marcos, ito yung dokumento ko. Oh, maglalabas siya ng mga matitibay na ebidensya. Talagang sabayan na talaga yan. Kasi naakusahan na rin si Morales ng ganun eh. Kita mo, sa presidente na talaga nang galing. Matagal na siyang may record ng mga ganun. At bukod sa dokumento, may mga video ko, may mga audio ko, may mga ganyan. He will be forced to show all the evidence. Hindi na pwede yung bibitinin mo. Naunawaan. So panalo dito ang lahat. Hindi na pwede yung wala akong matandaan. Hindi na pwede. Panalo dito. Naku, maganda ito. Kaya aabangan natin. I'm not really sure kung sa Tuesday yan. But one thing for sure, binanggit to ni Senator Bato, merong third hearing. Actually, kahit yung mga sa Kamara kinokontra nila, bakit pa magkakaroon ng third hearing? So, it means merong third hearing. Naunawaan nyo po. So, baka sa Tuesday yan. Kasi Tuesday yung last hearing, di ba? Yung second hearing, Tuesday. So, I assume, pero hindi na importante yung schedule. I assume, this will be a better Senate hearing. Hindi na kayo yung ginisa ni Jinggoy si magsasalita na hindi totoo yung PDEA document, yung puro ganun. Ako, ang dami nyo nang binitawan sa media, it's about time. Ang dami nyo binitawan sa media, ang dami nyo nang binitawan sa vlogs, ang dami nyo na kung ano-anong binitawan. Labas na ebidensya. Ayun, natating natong haya ng video na nagbula kay Balitang Pinoy TV at syempre kay Sir, si Coach Oli ba yung nagsasalita? Correct me if I'm wrong mga katunay. Yan, credits pa rin kay Sir. Ayan, talagang nagsalita na ang Pangulo natin, no? Tagal din nagsalita ni PBBM, no? Ngayon lang natin uli na dinig. Binanatan niya na rin si Morales. Nako, kailangan talaga is ipakita ni Morales na hindi totoo yung inaakusa rin sa kanya. Ganun yun, sabayan na ng ebidensya to. Mas nagiging thrilling ang nangyayaring telenovela natin ngayon. Ano kaya ang mga mangyayari sa mga susunod na kabanata? Comment na po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.